chicharon. Totoo naman yan. Lalo na yung isasaw-saw mo pa. Ay, nakon! Nakakatakam yan, Kuya Kim. Sa Pampanga, may must-try na chicharon na tumagal ng maraming henerasyon. Yan ang kwentong inalam ni Salina Refran. This is not your ordinary chicharon. Dahil bawat kagat, hindi lang sarap ang makukuha, kundi pati tradisyon ng pamilya. Tara't tikman ang pinagmamalaking chicharon ng mga Kapampangan, ang pititsan. Pinaniniwala ang nagsimula ang pititsan sa bayan ng Guagua, Pampanga. Dapat alam mo na ang salitang pititsan ay hindi tumutukoy sa mismong pagkain. Yung pititsan po is yung proseso mismo ng paggawa para maging pititsaron siya. Piniprito namin para lumabas yung sariling mantika ng balat. Then, minamarinade po namin sa mantika mismo ng chicharon. Ang prosesong ito ang dahilan kung bakit naiiba ang kanilang pititsan o pititsaron. Mga ibang klaseng chicharon po, iba po yung way ng paggawa din nila ng chicharon. Minsan po binibilad nila. Nag-uumpisa ang crunchy at masarap na kutkuti na ito sa pinakuloang balat ng baboy. Hindi ganun kakapal yung taba niya, tapos may konting laman. Kapag lumamig na ang balat, ay hihiwain ito ng maliliit. Pagkatapos ay ipiprito hanggang sa lumabas ang sarili nitong mantika. Isang oras na non-stop na paghahalo para hindi dumikit sa kawa ang balat. Kapag tumigas na ang mga balat o yung tinatawag nilang pabato, pwede na itong hanguin. Sa garapon, ibababad ang pabato sa sarili nitong mantika. Kaya raw tumagal nito ng 3 buwan na nakababad. Then after, kung gusto mo nang maging chicharon, iboboil mo na naman po yung oil na asin mainit, and then ilalagay mo yung pititsan para maging pititsaron. Ang kanilang pititsaron, kaya raw tumagal ng 2 linggo. Sa pititsan ay naaalala raw ni Joanne ang kanyang lola at pagtitipon ng kanilang pamilya. Pag may festa, nagkakatay po sila usually ng baboy. So yung balat, tinatabi. So ginagawang pititsan. Ang naman ang tradisyon naging daan sa pagbebenta niya ng pititsan taong 2010. From 150 to 900 pesos po. By grams po kami, and then meron kaming by kilos. Araw-araw kong natitikman ito. Ibang klase po ito, masarap. Pag ginagawa ko to, hindi lang additional business, kumbaga yung memories ng mga lola ko, and then nagagawa na rin ng mga anak ko. Namamana pa rin po siya. Isang pititsan sa mga maituturing na yaman ng probinsya ng Pampanga. Kaya mahalagang may pagpatuloy ang pagluluto nito para matikman pa rin ito ng mga susunod na henerasyon. Ako si Salina Refran at yan ang kwentong dapat alam mo.